Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang gustong sugurin ng mga Tsino. Gusto ng Amerika sabay-sabay. Ayon sa direktor ng CSIS, nananawagan sila sa buong mundo na tumulong na sa Southeast Asia na kung maaaring maglabas na ng mga hawak nilang ebidensya. Dahil kung hindi tayo aatake ng sabay-sabay, hindi aalis dito ang China. Dagdag pa ni Gregory, dapat nang pigilan ng China sa paghuhukay bago pa masira ang WPS, bago pa madagdagan ng nasa 8,000 ektaryang bahura. Ang makikita nyong magiging burak pa sa hinaharap ng WPS dahil talagang sisirain na nila dito ang corals, mauna lang sa gasolina ng WPS. The only way to stop this is to convince Beijing to stop it. Any effort to physically prevent this is going to be hopeless. They've got a lot more boats than everybody else combined, and it's a lot of ocean to try to cover. We need to see an international coalition starting in Southeast Asia, led by the claimants, to better survey this damage, account for it, hopefully negotiate some joint marine scientific research and fisheries management regimes among the Southeast Asian claimants, invite China to join. China will probably say no, but then that further damages China's credibility, because why wouldn't China want to save coral reefs? Samantala, mariin naman pinasinungalingan ng mga Tsino itong statement na inilabas ng American think tank sa Amerika, kung saan tinuturo nito ang China bilang talagang naminsala at sumira sa ilalim dito ng dagat. Pero buwelta dito ng China, Pilipinas daw ang nauna at hindi People's Republic of China. Bumulat ang Chinese Embassy sa pahayag ng isang American think tank na sinasabing ang China ang pinaka-naminsala sa malaking bahagi ng mga bahura sa South China Sea. Ayon kasi sa Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI, mahigit 21,000 acres na napinsalang coral reefs dahil sa reclamation at pangungumuha ng mga taklobo ng China. Sagot ng Embahada, false report ito dahil nabuo ang mga paratang mula sa lumang satellite image na isinama ang think tank o ng think tank sa kanilang report. Git nila binibigyang kahalagahan ng China ang pagprotekta sa ecological environment sa South China Sea. Bukod dito, ang mga ginagawa raw nilang environmental protection at monitoring work ay alinsunod sa domestic at international laws. Pero ayon sa spokesperson ng BIPAR, bakit tayo ang tinuturo? Sila nga dapat hindi dito ang nagpupunta dahil wala naman talaga ditong masisira kung wala din naman nagpupunta ditong China. Kaya tama lang ginawa ni BBM, utos niyang pagmamatigas. Dalas-dalasan din natin doon pagpapatrolya. Sino-sino po ay maaaring mangisda dyan? Can anybody, since it's part of our large ocean, anybody can fish there? Nobody can stop somebody from fishing there? Kung hindi po ko nagkakamali, ang Baho de Masinloc kasi ay traditional fishing ground ng mga mangingisda Pilipino, at ito'y traditional fishing ground din ng mga ibang mangingisda mula sa ibang bansa, pero sa ilalim ng ating batas sa ilalim ng batas pandaigdigan bilang isang traditional fishing ground, mga pribadong mangingisda lamang ang pwedeng mangisda doon kung ito ay mga banyaga, no? Hindi pwedeng yung mula sa sa pamahalaan commercial, yung sa pamahalaan yung mga traditional fishers, Pilipino man at yung mga banyaga. So yun ang sinasabi ng batas pandaigdigan natin tungkol sa Baho de Masinloc, no? Traditional fishing ground, pero ang karapatan na ito ay doon lamang sa mga pribadong mangingisda. Alright, so sa dumaraming mangingisda po ng mga Pilipino dyan sa Baho de Masinloc, indikasyon po ba ito na malaya nang nakakapangisda ang ating mga fisher folk dyan po na walang pangamba? At kumusta naman po ang presensya dyan ng China sa lugar ngayon? Sa kasalukuyan, patuloy pa rin yung hamon na kinakaharap natin, no? In fact, nitong huling misyon, muling nakipagpatentero ang barko natin sa mga barko ng China. Pero sa kabila ng hamon na ito, magiting at nagpunyagi ang ating mga ground personnel, no, doon sa BRP Sanday na malagpasan itong pagbabarikada, no, itong paghaharang ng mga Chinese Coast Guard, pati itong mga Chinese Maritime Militia doon sa ating mga barko. So ito pa rin ang sitwasyon sa ngayon, pero ang kagandahan nito, no, dahil nasabi nga natin nadaragdagan na yung mga mangingisda dyan, tama ka, sinabi mo, lumalakas na ang loob ng ating mga mangingisda na pumalaot doon sa lugar, at ito ang layunin naman talaga ng ating Pangulo, no, nung sinabi niya na kailangang paigtingin ang presensya ng pamahalaan sa Baho de Masinloc nang sa gayon maramdaman ng ating mangingisdang Pilipino ang suporta ng pamahalaan. At dito po tumatalima ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pakikipagbalikatampo sa Philippine Coast Guard na talagang maging regular ang misyon natin doon sa Baho
Baho de Masinloc at iba pang bahagi ng West Philippine Sea nang sa gayon maibigay natin ang tamang suporta sa mga mangisdang Pilipino at malaya po sila mapayapa na makapangisda sa kabila ng mga hamon. Kasi hindi niya maibahagi ko lang, ang isa sa mga obserbasyon natin nung maging regular na itong misyon, sa halip na ang nagkakaroon ng intimidasyon ay yung mga mangisdang Pilipino, nako-concentrate yung intimidation o yung pangaharang doon sa ating barko. So habang nagkakaroon ng ganong sitwasyon, yung mga mangisda natin, well, silang nakakapangisda. Kung kaya sa ngayon, nadaragdagan talaga. At yun nga, sa report nga natin, itong huli, nasa 40 tons ang naitalang huli ng ating mga mangisda doon sa Baho de Masinloc. Alright, maganda pong balita yan, sir. At meron po tayong tanong dito mula sa ating kasamahan sa media na si Chino Gaston ng GMA News. Ang kanyang sabi, CSIS and MSI or Marine Statistics say walang evidence daw ng cyanide fishing as a policy ng China that exists in Baho de Masinloc. Ano po raw ang masasabi ng BIFAR tungkol dito? Unang-una, yung ulat na nakarating sa atin, ito'y claim ng mga mangisda. Kung matatandaan po natin, ito'y resulta ng ginawang pakikipagpanayam sa kanila na sinabi nila, di umano, ay nasaksihan nila ang paggamit ng cyanide ng mga banyagang mangisda doon sa Baho de Masinloc. At ito'y isang seryosong bagay na binigyan pansin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at patuloy na bibigyan ng pansin. Kung kaya't sa ngayon, ang inisyal natin ginagawa ay magkaroon ng pagkalap ng mga pahayag, opisyal na pahayag doon sa mga mangisda natin, mga sworn statements para magamit nating basihan para mapatunayan natin ito. Ngayon doon sa sinasabi na walang basihan na ginamit yung cyanide doon sa lugar, well, kaya nga po kailangan magkaroon ng further assessment para makita natin ano ba talaga yung naging cause nung kasiraan na nakita doon sa lugar. Ito ba ay cyanide nga? Anong ibang destructive fishing method ang ginamit para magresulta ito doon sa pagkasira ng mga bahura doon sa lugar. So, hindi pa naman po yung conclusive talaga natin sinasabi. Kaya nga po patuloy ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at bukas din po kami sa pakipagbalikatan sa mga ibang ahensya ng pamahalaan, mga organisasyong nagsasaliksik, mga research institution para po talaga mapapatunayan natin at magkaroon ng scientific basis itong sinasabi ng mga mangisda na itong pagkasira ng mga bahura sa Baho de Masinloc ay gawa ng cyanide fishing or kung meron mang ibang destructive fishing method na ginamit ay kailangan mapatunayan natin yan. Alright, kasi nga po based on the pictures and videos that we're looking at, definitely may kasiraan po na nangyari dyan. Now we just have to determine ano po ang ginamit dyan, kung cyanide o kung ano man ang maaaring destruction ng nangyari. So you said, sir, na open kayo na magpadala ng mga eksperto. Meron na po bang mga eksperto na nag-express ng kanilang desire to visit the place like the UP scientists? Okay. Sa ngayon, ang naorganisa na natin yung team from our legal department, yung mga personnel namin na bababa doon sa lugar kung saan nandun yung mga mangisda na nagbigay ng pahayag na ito at kukuhanan natin sila ng mga affidavit. So yung legal department namin bababa. Pangalawa, binubuo na rin yung aming mga not actually marine scientists pero mga technical experts natin on marine habitat assessment para kung kailangan na nila mag-conduct ng further assessment. And tama ka, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay bukas na makipagbalikatan sa iba pang mga institusyon na may kakayahan sa pag-aaral doon sa lugar at nandiyan na syempre ang UP Marine Science Institute, ang National Fisheries Research Development Institute. So bukas po ang BIFAR na makipagbalikatan sa mga ahensyang ito nang sa gayon ay magkaroon tayo ng komprehensibong pag-aaral at makita natin yung mga konkretong resulta ng pag-aaral na maikakawing natin upang maipaliwanag yung nakitang kasiraan doon sa lugar. Mga gaano katagal po kaya mangyayari itong investigasyon na ito, sir? At kapag natapos na or nakompleto na, ano pong kaso ang maaari nating isampa at kanino? Well, dun sa pagsampa ng kaso, ngayon kasi ang direktiba ng BIFAR magsumite ng ulat sa National Task Force of the West Philippine Sea. At yun po ang gagawin natin kapag nabuo na po natin ang ulat, isusumite natin ito sa task force. And I think it is the task force who will actually decide on the succeeding measure na gagawin natin patungkol po dito sa issue ng mga nakitang distraction doon po sa Baho de Masinloc. Alright, good luck po sa inyong investigasyon at sana maliwanagan at malaman kasi nakabantay po ang publiko kung ano ba ang nangyari talaga dyan, kung cyanide ba o kung sino po talaga ang gumawa. Ngayon po, sa mga susunod na araw, ano naman ang aasahang assistance po ng BIFAR at ng pamahalaan para po sa ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea? Posible po ba silang mabigyan ng mas malaking fishing vessel aside po dun sa sabi niyong pagbibigay ng gasolina at mga pagkain ng supplies sa kanila?
Yes, that is very possible. Posible po yan. In fact, tuloy-tuloy na po ang pagpapagulong ng proyekto ng BFAR na kung tawagin namin ay LIAG WPS. Ibig sabihin po nito yung livelihood activities to enhance fisheries yields and economic gains from the West Philippine Sea. Isa po itong proyekto ng BFAR na tututok sa pagbibigay ng suporta sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. At bahagi po nito yung pamimigay ng mas malalaking bangka, no? Yung 62-footer natin. Ngayong taon, ang nakatarget natin sa buong bansa ay nasa 66 units ang ipamimigay natin. At hindi ako nagkakamali, mahigit 10 ang nakatarget na ibigay sa mga mangingisda ng West Philippine Sea. Ngunit hindi po ito individual na ipamimigay. Ito po ibibigay sa mga Fisherfolk Association and Fisherfolk Cooperatives na may ang bawat isang bangka po ay posibleng magkaroon ng 30 members, no, na mag-ooperate nito. Mas malalaking bangka po ito, mas makakalayo sa pagpapalaot. So ibig sabihin, mas may tsansa na mas maging marami ang kanilang huli, no. At bahagi pa rin po dyan, yung syempre yung mga post-harvest support na ibibigay natin sa mga mangingisda doon sa mga lalawigan na nakaharap sa West Philippine Sea. So tuloy-tuloy po ang BFAR, no. Of course, ito ay sa gabay ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. at aming kalihim Secretary Kiko Laurel Junior. So ito po yung mga ginagawa ng BFAR para po matugunan yung pangangailangan ng ating mga mangingisda diyan po sa West Philippine Sea. Alright, mensahe nila lang po, sir, sa ating mga fisher folk na nakatutok po sa atin ngayon at sa lahat po ng mga nag-aabang ng mga kaganapan dyan sa West Philippine Sea. Yes, maraming nangyayaring magagandang balita, maraming mga nangyayaring magagandang resulta, at ito po'y ikinakawin natin doon sa pagpupunyagi, unang-una ng mga kawani natin ng PFAR at ng Philippine Coast Guard. Sinasaluduhan namin po kayo. At syempre sa ating mga mangingisda na talaga nagpapakita ng kanilang tapang pagpupunyagi na maipakita lamang na tayo ay dapat malayang makapangisda sa ating katubigan. Sila po ang ating mga tunay na bayani na patuloy po nagsisiguro ng pagkain para sa ating bansa, at sinisiguro po namin sa inyo na ang pamahalaan ay tutumbasan ang inyong pagsusumikap. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.